Magandang hapon! Live tayo mula rito sa America Center Convention Complex dito po sa St. Louis, Missouri, kung saan nagpapatuloy ang makasaysayang 62nd General Conference Session ng Seventh-day Adventist Church. Tama po yan, Ma'am Josie. Ika-6 na araw na po ito ng GC session at kahit papalapit na tayo sa pagtatapos, tuloy-tuloy pa rin ang mga deliberasyon, halalan at inspirational moments na nagbibigay linaw sa direksyon ng ating pandaigdigang iglesia. Ngayong araw, pag-uusapan po natin ang mga mainit na usapin sa floor, bagong halal na mga opisyal at makulay na exhibit hall at mga inisyatibong nagpapalalim sa ating pagkakaunawaan at pagkakaisa bilang isang global church. Kaya huwag na nating patagalin pa. Narito ang ating matampok na balita para sa Day 6 ng GC Session. Isa sa mga tinutukang bahagi ng business session ay ang panukalang amyendahan ang patakaran ukol sa nominating committee. Layunin ng pagbabago ang mas malinaw na pagbibigay diin sa papel ng committee bilang tagapagpanukala, hindi bilang tagapili ng mga leader. Sa 62nd General Conference Session sa St. Louis, inaprubahan ng mga delegado ang isang amendment sa Church Manual, Chapter 10 tungkol sa Nominating Committee and the Election Process. Nilinaw sa amendment ng rekomendasyon lamang ng Nominating Committee ang kanilang tungkulin. Tinukoy din na ang pastor bilang tagapangulo ng committee ay dapat makipag-ugnayan sa treasurer upang tiyaking karapat-dapat ang mga nominado para sa posisyon. Gayunpaman, naging kontrobersyal ang bahagi ng panukala na nagsasabing ang pagiging tapat sa pagbabalik ng ikapo ay maging batayan sa pagiging opisyal sa simbahan. Dahil dito, iminungkahi ng ilan na alisin ang bahagi ng ilan sa page 51, lines 2 to 5. There are many circumstances that might affect tithing of a member which might not necessarily be reflecting their spiritual standing at that given point. You know, the tithe is something that really is between the individual and God. But here we're making it between the individual and God, his pastor, his church elder. That concerns me. Thank you, and I'm sure it's not intended to be against the church members, but Jason, you may want to comment on this. You're correct, Pastor Chair. I never thought that way. When we received this recommendation, I don't think anybody in the committee understood that would be used against the members in general. The Bible says that not paying tithe is robbing God. Why would we have people who rob God as officers of the church? Ngunit hindi ito pinaboran ng nakararami kaya't bumalik ang boto sa orihinal na motion. Ako si John Adrian Ladan para sa HCNP News GC Session Updates. Tinutukan ng mga delegado ang panukalang palitan ang salitang discipleship sa disciple-making sa isang bahagi ng Church Manual. Isang pagbabago na may layuning bigyang diin ang aktibong pagsali ng bawat miyembro sa misyon ng iglesia. Alamin ang kaganapan sa balitang ito. Sa ika-6 na araw ng 62nd General Conference Session, inapruba ng mga delegado ang isang mahalagang pagbabago sa Church Manual, ang pagpapalit ng salitang discipleship sa disciple-making o making disciples, kung saan ito ay angkop. To amend the Church Manual by replacing discipleship with disciple-making. Layunin ng amendment na ito na bigyang diin ang mas aktibong partisipasyon ng mga miyembro sa disciple-making efforts, kasabay ng isinusulong na total member involvement sa lokal na antas ng iglesia. Ayon sa mga tagapagtaguyod,
Naka-align din ito sa naunang boto tungkol sa redemptive membership review pero hindi lahat ay kumbinsido. Ayon kay Ingrid Wengharde, delegado mula sa Netherlands Union, I love definitions, and discipleship and disciple-making are not the same. Dear Chair, I love definitions, and Copilot is very helpful. Discipleship and disciple-making are not the same, so I would speak against those words. All right. Ang motion ay nakasaad sa item 421 to approve a directive to amend the church manual by replacing discipleship with the disciple-making or making disciples where appropriate. Naipasa ang panukala sa pamamagitan ng voting cards. Ako si Jem Ezra Rosas para sa HCNP News, GC Session Special Update. Sa isang makapangyarihang mensahe, hinikayat ni Pastor John Bradshaw ang mga global church leaders na maging maingat sa pagtuturo at iwasan ang mga sensational claims na maaaring makasira sa tunay na mensahe ng Ebanghelyo. Muli niyang iginiit ang sentro ng ating pananampalataya ay si Kristo at dapat tayong magturo ng may kababaang loob, katotohanan at pananampalataya. Narito ang buod ng kanyang pahayag. Sa ika-6 na araw ng 62nd General Conference Session, muling nagbahagi ng inspirasyon si Pastor John Bradshaw, presidente ng It Is Written, isang media ministry ng Seventh-day Adventist Church sa ilalim ng North American Division. Sa kanyang mensaheng pinamagatang The Sign, hinikayat ni Bradshaw ang mga leader ng iglesia na suriin kung nasaan na tayo sa prophetic timeline ng kasaysayan ayon sa pananaw ng Biblia. Iniangat din ni Bradshaw ang kahalagahan ng responsableng pagbabahagi ng salita ng Diyos na hinihimok ang bawat mananampalataya na magdepende lamang sa malalim na pag-unawa ng katotohanan mula sa banal na kasulatan. Dito, idiniin niyang iwasan ng pagbibigay kahulugan sa mga propesiya ng Biblia base lamang sa ating personal na karanasan, bagkus iayon ito sa aktual na konteksto at tumpak na intensyon ng sumulat nito. Preacher, administrator, if you will not lift up the word of God, if you will not lead the prophetic way, somebody else will do it in your absence, and you might not like their emphasis. We want to avoid speculation. The age is ripe for speculation. Sa ganitong paraan, may iwasan ang pagkakaroon ng mga maling interpretasyon at mananatiling nakabatay lamang sa totoong pagpapahayag ng Diyos na siyang punong author ng Biblia. Isa sa mga binanggit niya ay ang malinaw na batayan sa pagsunod sa Sabat. Aniya, there's no intellectual or moral reason for keeping the Sabbath other than Christ wrote about it with his finger. The Sabbath is love for God. There's no intellectual reason for keeping the Sabbath. Yes, rest is good, but you can rest anytime. There's no moral reason for keeping the Sabbath other than Christ wrote about it with his finger. The Bible tells us that Sabbath was made. It's a gift made for us by the Creator himself. He wrote it with his own finger on tables of stone. Ang morning devotional ay sinundan ng panalangin na pinangunahan ni Samuel at Eleveta Telemac mula sa Inter-American Division. Si Bradshaw ay magpapatuloy pa sa pagbabahagi ng mga mensahe sa nalalabing araw ng GC Session. Ako si Wilmer Estrito para sa HCNP News GC Session Special Update. Samantala, hindi lang mga halalan at pulong ang nangyayari dito sa St. Louis. Isa sa mga paboritong bahagi ng sesyon ng libu-libong delegado ay ang Exhibit Hall, isang makulay at masiglang espasyo na sumasalamin sa global reach ng ating iglesia. Narito ang highlights ng Exhibit Hall experience. Isang makulay at masiglang bahagi ng 62nd General Conference Session ang Exhibit Hall na matatagpuan sa America's Convention Center, kung saan libo-libong delegado at bisita ang humanga at na-inspire sa mga booth at display mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa taong ito, mahigit 250 booths ang itinayo. Tampok ang mga opisina, ministries, publishing houses, institution at supporting organizations ng ating iglesia. Mula sa 13 ward divisions, attached fields at general conference departments, naging lugar ito ng muling pagkikita, networking at pagpapalitan ng ideya para sa mas epektibong paglilingkod sa iba't ibang bahagi ng mundo.
Makikita rito ang health ministry booths na nagbibigay ng free health screening, mission exhibits na nagkwekwento ng mga karanasan sa mga liblib na lugar, at mga publishing booths na tampok ang bagong aklat, Bible translations at resources para sa lahat ng edad. Ipinakita rin ng mga Adventist universities, hospitals at media networks ang kani-kanilang inobasyon sa evangelism, technology at edukasyon, lahat para sa layunin ng mas malawak na total member involvement. Ito ay hindi lamang display ng mga proyekto, kundi isang patunay na buhay at aktibong misyon ng iglesia sa buong mundo. Sa bawat booth, dala-dala ang mensahe, Jesus is coming, I will go. Mula sa Exhibit Hall ng General Conference Session dito sa St. Louis, ako po si Gia Rose M. Recalde para sa HCNP News, GC Session Special Update. Patuloy ang pagpuno sa mga mahalagang posisyon ng iglesia. Ngayon naman, nahalal na rin ang mga division secretaries at treasurers mula sa iba't ibang rehiyon ng mundo. Sila ang magiging susi sa organisadong pamamahala ng records, finances, at operations ng kani-kanilang divisions. Narito ang mga detalye ng kanilang halalan. Sa pagpapatuloy ng 62nd General Conference Session nitong July 8, 2025, inihalal ng mga delegado ang mga bagong division secretaries at treasurers ng Seventh-day Adventist Church para sa 2025 to 2030 quinquennium. Ang mga division secretary ang mamumuno sa administrative coordination, church records at mission strategy ng kani-kanilang rehiyon. Samantala, ang mga division treasurer ang nangangasiwa sa paggamit ng pondo ng iglesia para sa edukasyon, evangelism, healthcare at iba pang outreach programs. Narito ang mga bagong halal na leaders mula sa 13 world divisions. East Central Africa Division, Secretary Moses Maka, Treasurer Johannes Olana Beyene. Euro-Asia Division, Secretary Ivan Vilgosha, Treasurer Oleg Voronyuk. Inter-European Division, Secretary Ruben D. Abrio, Treasurer Norbert Zenz. Inter-American Division, Secretary Pierre Caporal, Treasurer Iveliz Herrera. North American Division, Secretary Kyoshin An, Treasurer Judy Glass. Northern Asia Pacific Division, Secretary Tashio Shibata, Treasurer Ted Kim. South American Division, Secretary Edward Heidinger, Treasurer Edson Medeiros. South Pacific Division, Secretary Michael Sikuri, Treasurer Francois Kit. Southern Africa Indian Ocean Division, Secretary Gideon Reineke, Treasurer Hope Kings Ngomba. Southern Asia Division, Secretary Ujwal Anand Kandane, Treasurer Riches Christian. Southern Asia Pacific Division, Secretary Samuel Yotam Bindosano, Treasurer Jacinto M. Adap. Trans-European Division, Secretary Robert Chismadea, Treasurer Nenad Yeporanovic. West Central Africa Division, Secretary Vincent Roger Same, Treasurer Sarfo Marfo Dixon. Ang mga bagong halal na opisyal ay makikipag-ugnayan sa mga division presidents upang mas mapatatag ang gawain ng iglesia sa bawat rehiyon ayon sa pandaigdigang layunin ng misyon. Ako po si Alpha Chris Alteros para sa HCNP News, GC Session Special Update. Muling pinagtibay ng mga leader ang kahalagahan ng Total Member Involvement o TMI, ang prinsipyo na lahat ay may papel sa misyon ng iglesia. Sa magitan ng TMI, kahit sino, bata man o matanda, guro, estudyante, manggagawa, ay maaaring maging bahagi ng pagbabago sa mundo sa magitan ng Ebanghelyo. Muling pinagtibay ng mga leader ng Seventh-day Adventist Church ang kanilang paninindigan sa kilusang Total Member Involvement o TMI, isang pandaigdigang inisyatibong tumatawag sa bawat miyembro ng iglesia na maging aktibong bahagi sa paggawa ng mga alagad. Ipinakilala ito noong 2015 sa ilalim ng pamumuno ni Elder Ted Wilson. Layunin ng TMI na gawing personal at praktikal ang gawain ng Panginoon na hindi lang para sa mga pastor kundi para sa bawat mananampalataya.
Sa kanyang presentasyon, sinabi ni Elder James Howard na Sabbath School and Personal Ministries Director ng General Conference na ang tunay na tagumpay sa iglesia ay hindi lang nasusukat sa dami ng binyagan, kundi sa dami ng miyembrong aktibong gumagawa ng alagad mula sa puso at may pag-ibig sa Diyos. Success is based on the number of what? Workers, not just baptisms. Friends, our job is not just to reach everyone, our job is to involve everyone. Inilahad din ni Elder Howard ang 5 hakbang sa disciple making. Ito ang prepare, plant, cultivate, harvest, and preserve. Ibinahagi ito kasama ang mga resources na makukuha sa globaltmi.org. Itinampok sa buong mga delegado ng sesyon ang mga patotoo mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, gaya ng Rwanda, kung saan higit 100,000 katawang nabinyagan sa TMI campaigns, at sa Papua New Guinea kung saan umabot na sa mahigit 1,000,000 ng miyembro ng iglesia ayon sa Prime Minister ng bansa na si James Marape. Isang konkretong patunay na kapag ang bawat miyembro ay kumikilos, tunay na lumalawak ang kaharian ng Diyos. Binigyang diin ng mga leader ng iglesia na ang TMI ay hindi lang bahagi ng nakaraan. Ito ang patuloy na panawagan sa bawat Adventist ngayon. Go, make disciples, be involved. Ako si Jayush Madayag para sa HCNP News General Conference Session Special Update. At sa isang makabuluhang presentasyon, binigyang diin ng Adventist Possibility Ministries or APM ang temang Nothing About Us Without Us. Isa itong panawagan para sa mas inklusibong iglesia, isang simbahan kung saan ang mga may kapansanan ay hindi lang tinutulungan, kundi pinakikinggan at binibigyan ng aktibong papel. Habang libo-libong delegado ang nagtipon sa St. Louis, Missouri para sa 62nd General Conference Session, isang tahimik ngunit makabuluhang kilos ang nangyari sa likod ng mga eksena. Ang pagbibigay daan sa mas inclusive na karanasan para sa lahat ng dumalo, lalo na sa mga person with disability. Sa pangunguna ni Elder Ernest Douglas Venn, Assistant to the President for Adventist Possibility Ministries, sinigurado ng team na kahit ang may mga hearing, vision o mobility challenges ay makakasabay sa lahat ng kaganapan. May sign language interpreter sa bawat pangunahing programa at naka-livestream din ang ASL interpretation para sa higit 1,200 online viewers bawat araw. Ang mga may problema sa pandinig ay binigyan din ng access sa special listening devices. Para naman sa may visual impairment, may task force din na tumutok sa kanilang karanasan. Bagamat kulang pa ang tactile guides at braille materials, tiniyak ng team ang presence ng guides at verbal descriptions. Accessible din ang venue para sa wheelchair users ayon kay Tere Tricartin, ambassador ng Possibility Ministries. Hindi man perpekto pero napakalaking hakbang na ito para sa inclusivity, aniya. Sa pakikipagtulungan ng Hope Channel, Adventist News Network at Adventist Review, patuloy na ikinukwento ng iglesia ang pagsusumikap na ang bawat isa ay may lugar sa gawain ng Diyos. Ako si Myra Jim Tanyedo, nag-uulat para sa HCNP News GC Session Special Update. Tunay na napakaraming kaganapan ang patuloy na humuhubog sa kinabukasan ng ating iglesia. Mula sa mga panukala at debate hanggang sa mga mensahe ng pag-asa at inklusyon. At ang mahalaga, bawat isa sa atin, anumang edad, kakayahan o estado sa buhay, ay may bahagi sa gawain ng Diyos. Kaya habang papalapit tayo sa pagtatapos ng GC session, huwag tayong mawalan ng apoy sa puso sa ating mga simbahan, komunidad at personal na buhay. Tayo ang iglesia, tayo ang misyon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikiisa sa ating special coverage ngayong Day 6. Mula rito sa St. Louis, Missouri, ako po si Josie Felda Calera. At ako naman po si Pastor Sherman Fidakan para sa HCNP News GC Session Special Update. Nagsasabing, To God be the glory, and always remember, I will go.